Okay, magandang araw guys. So ito na, meron na naman po tayong bibigyan po ng reaction video. Ito pong ating ulit po once again ang ating paboritong motovlogger na si La Pacherang motorista. So ito po guys, nakita niyo po sa screen yung po, ito po yung Treasure Mountain po sa Tanay Rizal. So ito po pinakikita ko po sa screen ito yung po, para Manila po, of course, taga Manila po siya, na ating kapatid na vlogger. So going to Antipolo po ang kanyang way, from Manila to Antipolo, at papunta po rin ng Marcos Highway o yung Marilake Highway po, no? So ito guys, sa mga nagnanais po pumunta once again sa Tanay. So ito po yung pangatlo ko pong vlog. Ito po yung Treasure Mountain sa Tanay Rizal. So yung mga nakakaalam na po once again ng po na ito, ng lugar na ito, camping site na ito, share po natin sa iba nating mga kapwa Filipino families. Siyempre yung mga foreigner din na nakapunta rito, at makatulong po tayo sa ating tourism, no? So bago po natin makita po yung location po, so ito po yung way po, no? From Manila to Antipolo to Tanay Rizal. Okay. So bago po natin mapuntahan yung area, please don't forget to subscribe, like, share. Ito pong ating La Pacherang motorista. Ilalagay ko na lang po yung link. Yan po sa ibaba po ng ilalim ng video na ito. At yung mga bago pa lang po sa aking channel, of course nagbibigay po tayo ng mga videos na nagbibigay tayo ng comment, reaction, at nagbabalita rin po. Subscribe na rin po sa aking channel. So, thank you. So ito guys, sa Antipolo pa po lang siya. Antipolo pa lang to, tingin ko lang, at going to Marilake Highway. So mga around po ito guys, madalas nagbabiyahe po ng ating kapatid na si La Pacherang motorista, mga around 6 o'clock siguro to, mga ganyan. Tingin ko 5:30, medyo madilim-dilim pa yung biyahe niya. So napakaganda ng kanyang hindi lang siya basta lang siya nagbablog, kasi personal talaga na gusto niya talaga yung ganitong mga travel, no? So actually, totoo lang, po talaga dapat, kahit after work natin or every weekend, kahit naman hindi every weekend, kailangan maganda, kasi kahit mga siguro every month, kailangan nating po tayo, travel naman tayo para ma-refresh ang ating mga isip, puso, no? So yung mga single, family, couple, okay. Marami po dito sa Tanay Rizal guys. So ito po yung content ko ngayon, yung mga ang kapila. Magkano? So guys, yung dati pong domestic violence. Guys, wala naman nananakit sa akin. Nag-grades lang ako, diba? So, hindi nga ako tinanggap sa work. Sabi, magpagaling daw muna ako. Ipahinga ko daw yun. So, ang ginawa ko, pina-blood test pa nga nila ako. Normal naman yung blood test ko. Di nagpatawas ako, baka sakali. Tapos yun nga, nakita nila, meron daw akong 4 na kasama, guys. 4. 3 lalaki, tapos 1 babae na maiksi ang buhok. Sabi sa akin nung nagtatawa, sa totoo lang guys, hindi ako naniniwala sa ganyan. Pero ngayon, wala namang masama kung maniniwala ka nga, lalo sa nangyari sa akin. Hindi ko talaga alam kung saan ko siya nakuha. So, sabi lang sa akin ng albularyo, once na pupunta ka sa mga iba't ibang lugar, magbaong ka ng pangontra, like bawang or like luya. Sa totoo lang, yung albularyo yung nagbebenta siya, pero hindi naman niya ako binibenta. Although inopera niya ako. Pero kung hilig ko daw yung mag-travel, mas maganda may ganun ako. Pero sa ngayon daw, pwede naman daw ako yung maglagay lang daw ako ng bawang sa gilid sa bulsa ko, para at least, diba, mabati man daw, may pangontra. So yun lang naman yun guys. Pero nakakatakot pa rin, diba? Kasi nagkaroon ako ng malaking pasan, hindi ko alam. Pero guys, malapit na tayo, maiba tayo, malapit na. So guys,
Stay watching lang. Lapit na tayo. Nakikita ka na. So okay guys, na nandito na po siya sa area, no? Dito po sa Treasure Mountain. So makikita niyo po dito guys, yung malawak po talaga tong area na to. So mga nakita ko po dito guys, ay ano po ito? Ang dami pong tent na capacity yung area na to. Tapos of course sa mga pinupuntahan po dito, number 1 na pinupuntahan nila guys, yung ano, yung Sea of Cloud, no? Makikita nyo po sa background po ng screen, no, yung sa kanya sa likod. Makikita nyo po yung ano dyan, yung yan, no, makikita nyo yung mataas po yung area na to, no? Ayan. So may pinapaliwanag si ating kapatid dito, pero hindi muna natin siya anuhin kasi baka masapawan natin yung kanyang mga paliwanag, no guys. So dyan sa screen na yan, nakita nyo po yung paradahan, no? So makikita nyo po. So yun ang purpose ko dito guys sa aking video na ito, makita natin yung lugar-lugar. So yung paliwanag ni ate ay wag muna nating ano. So kung gusto niyo pong subaybayan po yung much detail na vlog ni ating kapatid ni San Aquacherang motorista, please ano po, i-click niyo lang po yung kanyang link dito po sa ilalim po ng video na ito para makita niyo po yung kanyang mga adventure talaga. Ang dami na po niyang napuntahan na lugar po dito sa Pilipinas. So last po na mga vlog niya, nakikita ko po yung travel niya po from Manila to Baler, no, Quezon. So balikan lang po niyang tinatakbo yun. For your information po, yung uli ko napanood sa kanya, 14 hours daw niyang tinakbo po, no, from Manila to Baler. Grabe, tinakbo lang niya yung balikan, no. I don't know kung nag-overnight siya doon. So yun guys yung trip talaga nito ni ating motorista, no? So yun guys, tingnan nyo yung mga nasa likod po, no. So yan yung mga area po, makikita nyo po. So pasensya na guys, medyo hininaan ko yung ano, yung boses ni ate. Mamaya mapapakinggan nyo po yung kanyang mga ibang mga sasabihin dun sa bandang dulo po ng video na ito. So pinakikita din niya po dito yung mga lugar. Actually 2 times na daw siyang nagpunta dito. So talagang ngayon sa episode niyang ito, hinabol lang talaga niya yung mga Sea of Clouds, no? Kasi maaga, syempre pagtanghali mawala na po yung mga clouds. So nakita niyo. So yan. So okay guys, medyo malaki po yung ano, malawak po tong area na to. So makita niyo po sa likod niya po yung ano, yung canteen, hindi, ang tag dito. Pwede canteen, no? So kainan, maraming kami. Ayan na po yung Sea of Clouds, makikita niyo po. Ayan, pinakikita na po niya, no? So mataas po yung area na to. So parang Baguio po, ano. So yung mga nakapunta na po sa Baguio, dito sa may ano, parang saan ba yung lugar na yun nung pumunta kami sa Baguio,
Ano bang deck yun? Nalimutan ko na. Basta may mataas na lugar sa Baguio po. Makikita nyo po yung yung pinakang ano po. Saan ka mo? Ano yun? Nakikita nyo po sa, ayun, nakikita nyo po yung fog, you know? Para ka nasa Baguio, guys. So, ito si ate vlogger. Iniikot po niya yung buong area. So, ito, nakikita ko rin po sa inyo yung mga, ayan po, yung, nakita nyo po yung landscape nila. So, actually, guys, maganda rin po daw dito. Actually, sinabi din ni ate na, ano, maganda rin po dito ganapin yung mga, di ba, yung nuptial, yung nuptial shots, no? Sabihin, prenup pala. Nuptial tuloy. Prenup, no? Yung mga ganun. So, pwede po dito mag-picture-picture, yung mga bago pa lang pong ikakasal. So, maganda po itong area na picturean. So, yan guys. So, nilakad-lakad talaga niya yung buong, halos buong area po, inikot po ni ate vlogger, no? So, talagang napakasipag po nito ni ate, napakatyaga po nito. Diyos ko, magbe-breakfast. Actually, kapag napanood niyo po yung ano to, yung full na video na So okay, so yun nga guys, no. Ito si ate. Ano po ito? Hilig po niya mag-breakfast po dito from Manila to Tanay. So na ano lang po niya, parang kusina na lang niya to, no? Nag-breakfast lang siya pero pupunta po siya dito sa area na to. So I think baka isang oras lang ang biyahe niya dito, no? From Manila to Manila to Tanay. So yung gamit niya pong motor guys ay yung naka NMAX po siya. No? So yan guys, ang ganda, no? Sa likod po niya yung yung fog, ayun, pinakikita niya po yung fog. So halos parang sa ito pong paikot ng bundok na ito. Parang sa bawat paikot po nito may mga may mga cloud of yung sea of clouds. Ayun po nakikita niyo guys sa screen. Ang ganda guys, pagka pupunta po kayo dito, mga around agapan nyo po, around 7 o'clock, nawa, nandito na kayo. So yung mga bike guys, sa mga yung mga barkada, so yung mga, sa mga kakaibigan, sa family, couples, sa mga single na mga gusto mag-single sa buhay, okay. Kung gusto nyo pa magmuni-muni, mga single, namnamin nyo po yung inyong mga nakaraan, di ba? Lalo yung mga broken hearted person, no? Pag pumunta kayo dito, mag-isa kayo mag-camping at mag-refresh kayo ng inyong mga sarili at mag-move on. So maganda po itong area na ito para sa mga gustong mag-move on, no? Move on pero lagi namang iniisip paano makaka-move on, no? Di ba guys? Kailangan may po kayo, mas maganda yung meron po kayong kasama. Mahirap naman kasi yung magsusulo po kayo, no? Mag-camping, no? Habang nagka-camping kayo, mamaya maisipan nyo yung inyong camping campsite, makakita kayo ng tali, magbigti kayo sa loob ng yung tent, no? Diba? Tapos hindi kayo mababa lang ang tent. So joke lang po. Huwag naman gagawin po yun. Hindi natin kailangan parusahan ang sarili natin. So guys, medyo lumalayo yung topic ko guys, no? So habang umiikot po si ate dito sa halos buong area po, no, may daan po to, no guys, makita niyo po yung daan, no? So ginawa nila ng pathway, patwalk ba ang tawag dyan. So paikot po ng bundok na ito, no? Actually, bakit yan? Nag-isip nga ako guys, bakit Treasure Mountain ang tawag dito. Parang, pag sinabi kasi natin treasure, di ba, ginto. Di ba ganun guys? So, ibig sabihin, actually, mas mahalaga pa po ito po yung treasure ng kalikasan. Treasure ni God doon para sa atin. Kasi di ba, ibang happiness ang mararamdaman niyo po sa nature natin. So, ang tawag nga natin, di ba, sa ating nature, itong earth natin is Mother Earth. So, ibig sabihin,
true creation of God, no? Maano tayo, kinikare niya po tayo, ang ating mga damdamin. So, mayroon paliwanag guys, no? Pag totoo lang, pag tayo na nakakapunta sa mga area na ganito, nakakapag-refresh po tayo ng ating mga isip, no? Habang nag-pray tayo kay God, no? Actually, maganda rin po minsan, no? Yung lalo pag marami ka ng iniisip, marami kang mga ups and downs, para maka-recover ka po, minsan kailangan mo mag-solo minsan, no? Mag-camping ka, mag-camping ka mag-isa, no? Ganon. Gusto mo, minsan masarap din mag-move kung na nag-iisa ka. Gusto mo matahi-tahimik. Syempre, don't forget, huwag niyo kakalimutan si God, no? Sa buhay natin. Kasi siya naman talaga yung source of our life and happiness. Mahirap natin hanapin sa mundo na to yung true happiness in life. Kailangan natin ng mga good words, mga paalala ng ating true parents, si God, no? So yan guys. So, hindi po ako nagsisermon guys. Balik po tayo dito sa ating focus sa treasure natin. So talagang iti-treasure nyo po yung mga moment nyo dito. Once na mapunta po kayo dito. So maraming campsite po sa Tanay. I-treasure nyo po yung mga time ninyo. Lalo sa kagaya ko, may edad na, no? Gusto ko i-treasure yung moment, no? After all na mga pinagdaanan ninyo, maraming mga pinagdaanan trabaho, ano. So yung may mga edad-edad na, maganda po kayong pumunta dito, may edad-edad na couples, no? Ang sarap magmuni-muni sa area na to, no, guys, with Mother Nature, no? So talagang po, mapapansin nyo sa creation na to or sa lugar na to, na talagang po ito, malamig po sa lugar na ito according kay ate. So talaga lang pinagpawis-pawisan siya dyan, kasi nga naglalakad-lakad siya. So, ikutin natin to. So pinakita ko lang sa inyo. Alam mo, sa totoo lang nagugutom na ako. Wala, hindi ko alam saan ako pupunta. Okay guys, no, ako kundi puro maganda. Yan yung mga landscape nila, yan. Nasa likod po niya yung so yung mga barkada, oh. So yung mga estudyante po guys, yung mga especially mga college, no? Pag kayo sem break, pwede po kayo magpunta dito, pero talaga mag-ingat lang po at magpaalam sa magulang, no? Hindi pwedeng hindi magpapaalam. Kasi ibang magulang kasi pag nagpaalam yung anak, hindi naman pumapayag. Kaya yung ibang anak, hindi na nagpapaalam. Pero pangit naman yun guys. Pero syempre, nag-iingat lang tayo sa ating mga anak na hindi tayo pumapayag. Pero lungkot naman. Pero mas maganda, yung pamilya mo na lang ang ayain mo, no? Huwag na yung barkada. Ayain mo yung parents mo, family, whole family. Yun ang yayain mo. Kung ayaw kang payagan ng nanay, tatay mo na pumunta sa areang to, kung since college ka na, gano'n, no? Sila yung yayain nyo rito. Kung walang budget naman, hindi mag-ipon ka ng budget mo. Para pag niyaya mo sila, treat mo yung pamilya mo. Ewan ko lang pag hindi pumayag yan. Ikaw na rin magbayad ng yung service, no? Wala kayong service, pwede naman siguro ng tricycle dito. Kaya jeep, mura-mura. Mas kung medyo angat-angat naman kayo sa financial, pera kayo, ambag-ambag yung magkakapatid, van ang kunin nyo, no? Mag-arikila kayo ng van para aircon. So yan guys, yung po sa likod niya, yan o, kitang-kita nyo yung clouds, ang ganda po guys. Ayan. So parang nakapunta na rin po tayo sa area na guys. So maya-maya guys, mapapakinggan din nyo po ang salita na ating vlogger. Maya-maya po. So pinakita ko lang po dito yung area po. Ayan, ayan. Tapos pinapaikot niya yung camera niya. So guys, nakakatuwa po ito si ating vlogger. Napakatyaga. Anyway, ang dami namang vlogger po na magtyaga. Especially si
si Boy First Time. So, shoutout po sa aking isa sa mga idol ko na motovlogger, si Kuya Boy First Time. Marami pong nakakakilala siya. Halos kasi inikot niya na po buong Pilipinas. Alam ko naikot niya na po niya buong Pilipinas. Pag motor lang. So yan sa screen, lalagay ko po dyan. Ayan, makita niyo po sa screen. Check niyo na lang kung nalagay ko po yung sa screen yung kay Kuya Boy First Time. So ito guys, pinapaliwanag po ni ate dito. Yan, yung pong mga area na yan, medyo malapit po sa bangin. So yan, merong babala, hindi ko mabasa, malabo na yung mata ko. May tapat na yung mata ko, malabo pa rin. So yan po yung pinaliliwanag niya dito po sa area na to. Mag-ingat sa pagpipicture-picturan po dyan sa mga bato-batong lugar po. No? Lalo yung mga bata po, pag akit nyo sa bato, medyo may bangin po sa kabila. So yan po yung pinaliliwanag ni ate vlogger dito. So okay, once again guys, no, yung mga gusto pong makita yung mga full episode po ng vlog po ni ate, dito lang po sa ilalim ng video, meron po dyang link. So check nyo na lang po yung link po dyan sa ilalim. Don't forget na isubscribe mo itong vlog na ginagawa niya sa malalayong lugar dyan sa norte. Actually hindi ko pa po lahat napapanood yung mga vlog niya, yung mga motovlogging niya. So yung iba siguro titingnan ko po, especially sa bandang norte. Maganda po yung mga travel po dyan. So yun guys, don't forget na subscribe po yung kanyang channel pag once na magustuhan niyo po yung kanyang mga vlog po, no? Yung mga adventure vlog po niya, grabe. Ito, pangarap ko din po magganyan-ganyan, mag-ikot-ikot. Pero kahit sa buong Rizal, masaya na ako. Naikot ko itong buong Rizal. Yung mga magagandang places po dito. Ay, hindi ko na kaya siguro yung malalayo. Mga different kinds ng obstacle course nila. So tara guys. So guys, ito yung kaninang hagdanan na pinakita ko sa inyo. Sabi ko sa inyo, ito yung way para dun sana makapagtayo ka ng tent. Dito sila nagka-camping. So tara, panikin na natin. So guys, nakita nyo na dito sila nagka-camping. Medyo iningil ako kasi puro papaniklat eh. Mamaya sa obstacle course tayo. Pero syempre, nandito na ako sa taas. Matik na, selfie pa rin. So mamaya ulit guys, balagan ko kayo. So guys, medyo pawis na tayo. Ngayon next natin is yung mga obstacle course na. So mainit kasi puro papanik dito, pero malamig naman talaga, galaw lang ako ng galaw. So tara guys, punta natin yung mga obstacle course nila, tapos puntahan din natin yung mga overlooking nila na pwedeng pagpicture. Kita nyo guys, ang ganda ng background, sea of clouds. Wow! So tara guys. Para makita natin siya ng malapitan. So guys, nandito na tayo ngayon sa obstacle course nila. So, nakita nyo ba yung season na to? Yan. Ewan ko lang kung di ka malula pag sumakay ka dyan. Ito mo naman yung siso. Gigante. Tapos, ang view pa overlooking. Diba? Sea of clouds. Pakaramdam mo talaga guys na sa langit ka lang pag sumakay ka dyan.
Tapos, ito yung spider web nila. So, sa ngayon kasi may tao doon. So, papanikin mo yan. Papanikin mo to hanggang sa makapunta ka sa spider web. Yan. Natry ko na mag spider web. Medyo masakit lang sa paa. Yung akin nga, mas malupit pa eh. Kasi yung spider web ko nun, wala kaming kahit na anong gear sa katawan. Pero kasi yung babagsakan mo naman, parang ano lang, 2 tao yung katumbas. Pero, para sa akin, okay lang. Hindi naman ako masyado natakot. Masaktan lang kasi ang sakit niya sa paa. Tapos, eto guys, lulusutan mo to. After mo sa spider web, lulusot ka doon o baliktad yung ginagawa ko. After nyan, eto pa, may mga parang tabla-tabla. Tapos lakad ka sa tulay na yon. Lakad ka rin sa tulay na gulong na yan. Eto, pinakamahirap tingin ko. Yan. Tingin ko lang yan ang pinakamahirap. Tapos, eto pa, isa pa sa pinakamahirap guys. Kasi isang pa eh. So, yung bigat mo, ang nagdadala nun is yung isang paa mo lang. Ito yun. Mas nakatingin yung bababa doon. Kung wala bababa, then finish. So ako, wala ako sa mood magaganyan. Ang pinunta ko lang dito, Sea of Clouds. Tapos gusto ko lang din mag-almusal, no? Ayoko magpapawis. Wala akong dalang panligo. Isang t-shirt lang. So, halos lahat naman guys, naigot na natin. Napakita ko na sa inyo lahat. Napakita ko na sa inyo yung ganda ng Treasure Mountain. So, sana nag-enjoy kayo. Hindi ko alam kung ano next ko after nito kasi maaga pa eh. Tingin ko mga 7:30 to 8 pa lang. So, guys, ride safe. Okay guys, once again, thank you so much sa mga nakaabot po sa dulo ng video na ito. So yung mga, once again po, yung mga gusto pong mag-travel po, no, i-enjoy nyo naman po ang inyong moment, no, mga family, couples, at mga barkada. Please, ito po, like and share this video, share din po natin sa iba, at don't forget to subscribe po, no, kay Ate Motovlogger, yung lakbatserang motorista, at yung mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please like and share my video and subscribe po at pindutin nyo po yung, huwag nyo kalimutan pindutin yung bell button para po updated po tayo every time na meron po tayong mga bagong mga ganitong klase ng video, inspiration video, adventure video, mga balita at kung ano-ano pa. So thank you guys once again. Keep safe sa pagdadrive sa mga motovlogger o sa mga motorista, hindi lang vlogger, at sa lahat po, especially sa mga families, no, yung mga magta-travel po, no, huwag po masyadong mabilis ang pagbabiyahe, especially po dito sa Tanay, no, pinapaalala ko lang po, no, so mountainous area po ito. Kailangan okay po yung nasa condition po yung sasakyan, mga gulong. Pwede lang mga bago yung gulong mo po kasi possible po dumaan po kayo dito sa mga rough road, no? So bago po matapos po itong ating video na ito, so ingat po sa biyahe at ano po, yung mga preno po ng inyong sasakyan, check niyo pong maigi dahil malamang may mga paahon po dito at mga pasulong papabulusok na mga area at medyo rough road na po. So, kailangan po nasa condition po, no, ang ating mga sasakyan. So, once again po, hanggang sa muli po ng aking ipapakita po mga video, mga campsite po dito sa Tanay Rizal kasi uso po ngayon ng mga camping po sa panahon po ngayon. Uso po ngayon ng mga campsite, camping at naki-join na po tayo. Huwag puro trabaho po o kagaya ko po puro trabaho. So, next time, nawa magkaroon po tayo ng mga gandang schedule para makagala-gala. Kaso wala pa po ako talagang motor. No? Can't afford pa. Bisikleta, wala. Sira pa. So, ipon-ipon.
Mag-ipon tayo guys. Mag-ano po tayo, mag-ipon challenge para makapagkaroon tayo ng down payment sa motor. O kaya, cash na, bilhin natin ng motor, mga segunda mano ng motor. No? Na maganda pa naman makina. Okay lang po yun, mga second hand na mga sasakyan. Basta nasa condition po, ayusin, di ba? So thank you so much guys. Once again, keep safe and God bless to all. Hanggang sa muli.